James chapter 4, verse 8. Ang sinabi po dito, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ito po ang important actions that draw you near to God. Now, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Ang sabi na, yung word na draw caught my attention because in salvation, the Bible says, no man can come unto me except the Father draw him. So, hindi ka makakalapit sa Panginoong Jesucristo maliban, hilahin ka ng Ama papunta sa anak. Ngayon, ang inuutos dito, draw nigh to God. Lumapit ka sa Diyos. At pagkatapos mo lumapit sa Diyos, lalapit siya sa iyo. Ito ba ay magkakontra? Hindi. In salvation, God takes the action first. We love Him because He first loved us. We go to the Son because He drew us from the life of sin, from depravity, from misunderstanding, from works, from dead works. He drew us out of it and delivered us to the Son who saves by grace. Ayan po ang nauna. Yan ang salvation. Pero pagkatapos mong maligtas, susunod doon, sanctification. Susunod doon ay pagiging set apart unto the service of God. At doon sa pag-set apart, baligtad naman. You draw nigh to God. Lumalapit ka naman sa Diyos. Pagkatapos kang ilapit ng Diyos sa kanyang anak at bigyan ka ng kaligtasan, ikaw naman ang laging lalapit sa Diyos upang lumapit siya sa iyo at bigyan ka ng blessing. Hindi automatic na porket ligtas ka na, tuloy-tuloy na yung blessing. Kahit hindi ka na lumapit sa Diyos, kahit natutulog ka lang, wala ka ng problema sa buhay. Hindi ganon. No? May suffering, merong services, merong ministry, merong church, may dedication, may surrender, at marami pang iba kasama after you're saved. Kaya, pagpunta natin dito, it is, sinabi natin, worship service. We worship God, not ourselves. Yun ang purpose natin dito. Kaya kung naghahanap ka rito na katuwaan sa laman, hindi mo makukuha yun. Dapat. Dahil kaya tayo pumupunta rito para lumuhod sa ating Diyos. At siya ang matuwa sa ating ginagawa. Pagka nagawa natin yon, we draw nigh to God, then the reward is He will draw nigh to us. Yun ang objective natin. Kaya yun ang utos. Ito po ay utos. Kaya kailangan gawin natin. Maging conscious tayo. Paano ba gagawin ko? Sa pag-draw nigh to God. Alam nyo, bilang isang Katoliko, nakita ko ang maraming lumuluhod sa Quiapo. Lumalakad ng paluhod. Sino lumakad ng paluhod sa inyo? Sino naka-experience nyon? Doon sa Tanza, nakita ko naman yung nagdo-draw nigh to God. Tuwing Biyernes Santo, hinahataw nila yung sarili nila ganyan. Sabi ko nga ako'y Kabitenyo, ako'y taga-Hulugan, taga-Tansa. Malamang ito rin ang future ko. Malamang ito rin ang gagawin ko pag ako'y ganito ng edad. Magpapanata ako, hihiwain ng blade yung likod ko. No? Tapos papaluin ko. Kasi ganun ginagawa ng tiyuhin ko eh. Ganun ang ginagawa ng mga kababayan ko eh. Hindi ang gagawin ko. At malamang, dahil may panata sila, malapit sila sa Diyos.
Yun ang idea. Yung nanay ko naman, lumalakad ng paluhod. Naglalagay, sinisindihan yung mga kandila. Minsan isa, minsan tatlo. Pag tatlo, mas marami hinuhulog. So sabi ko, siguro mas malapit sa Diyos yung mas maraming kandila. Yun. Mas malapit sa Diyos yung lagi doon sa kompisyonaryo. Mas malapit sa Diyos yung lumalapit at pag sinabi ng pare, body of Christ, Amen. Malapit sa Diyos yun. At lahat yan ay naranasan namin. Naranasan ko. Tapos yung pinakamalapit sa Diyos na naisip ko, yung nagro-rosary ako ng nakadipa. Isipin mo yun, 50 Hail Mary, nakadipa ka, hanggang matapos. No? Pagkatapos nun, meron pang susunod. Mas matindi yung lola ko Spanish. Tapos meron pang yung litanya. Kabisado niya rin sa Spanish. Kaya kumikita yun. Inimbita yun sa mga iba-ibang town. Ayun lola nyo, alam ko na yan, susunod Pero, yan po. How do you draw nigh to God? Paano ka lumalapit sa Diyos? Bilang Baptist, bilang ligtas, paano ba tayo lalapit sa Diyos? Cleaning your hands. Yun ang sabi rito sa verse 8. Cleanse your hands. Purifying your hearts. Then, affliction and mourning. Then, humility. Silent humility. And speaking without evil. Ito yung 5 na nabigay sa akin ng hint that if I am able to do this, then I am drawing nigh to God. Hindi yung paghataw ng sarili. Alam nyo, doon sa Opus Dei, yung mga pari daw, nilalagyan nila ng bato yung sapatos para habang lumalakad, nasasaktan sila. Sipin mo kalokohan nun, makakalakad ka na ng maayos lalagyan mo ng bato yung sapatos mo. Para masakit. Dahil habang nasasaktan yung katawan mo, nalalapit ka sa Diyos. So, yan ang idea na wala sa Bible. Ito nasa Bible. Number 1, cleanse your hands. Now, pag sinabing cleanse your hands, hindi ibig sabihin maghugas ka ng kamay. Dahil otherwise, yung mga doktor ang pinakamalapit sa Diyos. Diba? Ilang beses sila naghuhugas. Nung COVID, tinuruan tayo paano maghugas. No? Hugas ng kamay. Hindi. Yung iba, lumapit sa Diyos dahil namatay. Tinukuman sila ng Panginoon. Pero, cleanse your hand means do not touch the unclean thing. Huwag kang humawak doon sa tinuturing ng Panginoon madumi. At kung nakahawak ka ng madumi, cleanse your hands, maghugas ka by the blood of Christ. The only substance that can clean. What can wash away your sins? Nothing but the blood. Yan lang po ang nakakalinis. Wala yung works natin, yung pagbawi natin, yung pagbibigay natin ng pera, yung paggawa natin ng mabuti. Hindi nakakalinis ng kasalanan yan. Pero ang dugo ni Kristo, the blood of Jesus Christ, cleanseth us from all sin. Cleanse your hands. Do not touch the unclean thing. Touch not on things that it is not your authority to touch. Si Eva ay merong hinawakan na puno at hinawakan na bunga at siya ay nagbigay pa kay Adan at nadamay tayo lahat. Kaya ang buong sanlibutan ay nasa kasalanan because of that touching of the unclean. Sinabi ng Panginoon, huwag
Hindi pwede sa'yo yan, hindi dapat yan, sinhawakan pa rin. Huwag nating hawakan ang hindi dapat hawakan. Madudumihan tayo. Huwag kang hahawak sa mga bagay na tungkol sa idolatry, tungkol sa adultery. Don't touch another man's wife. Don't touch another man's goods. Yung hindi mo gamit, wag mong iuwi. Kahapon, may mga workers dito eh. Sabi ko eh, masama ang magnakaw. Sabi na, opo, pastor, masama po magnakaw ng bakal. Yung turo yung kasama niya. Uy, sabi niya, napatungo tuloy yung isa. Bira yan. Andito ba siya ngayon? Okay? So, wag mong hawakan, wag mong pag-interesan yung hindi sa'yo, hindi mo gamit. Pumunta ako doon sa yung San Pedro Bible Study. Doon daw sa church ni Pastor Lorena sa San Pedro. Pagka let's pray, hindi lahat tumutungo at pumipikit. Dahil sa dami nila, 2,000 yata silang umaattend sa isang service. May mga habang nagpe-pray, kinukuha yung bag ng iba inside the Baptist Church. Sipin mo yun. Nangyari po yan sa amin nung ako'y nasa Tatalon sa Lighthouse. No? Habang nagpe-pray, lahat kami nagpray, pati ushers nagpray. Pag mulat na ganyan, wala na yung bag, mag-o-offering. So, nadala yung offering. Nawala yung bag ko. Pagbaba niya, kasi nasa second floor din kami, pagbaba, ando sa CR. Bukas na lahat ng ID niya. Yung bag niya nandun, wala na yung pera. Wala na yung ale na katabi niya na of course, first time visitor yon kasi. So, sipin nyo, no? Touch not, because your hands will be unclean. Don't touch what is not yours. Don't touch what is an idol, because your hands will be unclean. Yan yung ibig sabihin. Kapag ganyan ang ginawa natin, cleanse your hands, ye sinners. Lahat tayo po yan. Kahit tayo saved na. Ay meron pa rin tayong tendency na humipo doon sa mga hindi dapat hipuin. No? Kaya, pagka nagagawa natin yan, maghugas tayo ng kamay. Yun ang utos. Cleanse your hands by the blood of Christ. Then, sinabi rin, para to draw nigh to God, purify your hearts, ye double-minded. So, pag tayo ay, kagaya ng illustration ni Brother Louie kanina, nag-double-minded siya. No? Naisip niya, saan ba ako pupunta? Dito o doon? No. Minsan, tayo, iba-ibang desisyon natin sa buhay. Ayaw natin magkaroon ng maling judgment. Maling desisyon. Mga dalaga, huwag kayong mamamali ng desisyon. Na yes ng yes doon sa mga nanliligaw. Lalo na kapag ka ikaw ay 35 na, magmamadali ka na. No? Kahit unsaved, yes ka na. Masasave din naman yan by the grace of God. No? So, yun po ang dami ng luhang no? Pumatak at pusong sinugatan. Dahil sa mga ganyang desisyon. So, double-minded, unstable daw po yan. Kailangan single mind, the Lord. Isa lang ang love mo, Panginoon. Kung hindi siya align sa Panginoon, okay. Bibigyan ka niyan. Trust the Lord with all your heart. No? So sabi, purify your hearts.
That is the way you purify your hearts, by working conscientiously and avoid having spots in your hearts. Yung illustration sa amin, nakakatulong pa rin yun hanggang ngayon eh. May katikista kami, nung grade 3 ako. Katikista na pumasok sa school. At sabi niya, tuwing ikaw ay makakasala, dinrawing niya yung puso sa doon sa blackboard. Tapos, tuwing magkakasala ka, nagkakaroon niya ng spot. Yan. So, pag nangumpisal ka, nabubura yan. Yun lang ang mali. No? Tama yung first part eh. No? So, the blood of Jesus Christ pa rin ang nakakaalis ng spots sa ating puso. Purify your hearts means, kung madumi yung puso natin. No? The heart is deceitful, even of the saved. Still, dinadaya tayo ng puso natin. Kaya nga, mali yung follow your heart. Diba? Sundin mo yung puso mo kung anong sinasabi niyan. Tungka. Your heart is deceitful. If you follow your heart, you will follow a deceitful way. Pero may mga tao na sinunod nila yung isip nila at yung puso nila at ang Panginoon, kaya maayos yung kanilang napiling partner in life. Oh. Amen. Kasi andun lahat ng component. That's a blessing. Yes. No? That is grace. So, purify your hearts. And don't be of a single mind. Huwag nang paiba-iba ng desisyon. Huwag nang salawahan. Panginoon lang ang ating gustong i-please palagi. Not even ourselves. Pag-isipan natin yan, planuhin natin yan, maging disiplinado tayo sa ganyang mga bagay so that hindi tayo masinsay, hindi tayo mali ng direksyon. We are always guided. And by so doing, we draw near to God. So, dalawa na. You cleanse your hands and you purify your hearts. Now, the next verse says, sandali. Be afflicted and mourn and weep. So, ito yung affliction. Affliction draws you near to God. Mourning, weeping, draws you near to God. Yung totoong weeping, hindi yung fake. Yung totoong umiiyak ka. Anong hinahanap ng mga tao ngayon? Comedy bar. Diba? Yung mga pampapasaya. Kaya sumikat si Vice Ganda eh. Yung mga walang kwenta-kwentang mga patawa. Si Willie Rebellame. Sumikat na at nalaos na ulit. Puro patawa. No? Tapos, ang dami-daming umaattend sa mga Baptist church na yung pastor, puro patawa. Pag magaling sa jokes, doon tayo umattend kasi daming jokes ng pastor doon. Amen, more jokes. Yun ang ini-amen ng mga tao. Pero, very few yung talagang may mourning and weeping. At very few among the Baptists, among the members, yung umiiyak sa Panginoon. Dahil meron kang gustong hilingin, meron kang gustong alisin sa buhay mo, meron kang gustong magawain para sa Panginoon. Sabi po ng Bible, ng Word of God, be afflicted and mourn and weep. Utos din po yan. Kaya, imbis na ang lagi nating
titingnan. No? Ay mga games kung saan dyan tayo nag-enjoy. Mga pranks. Nahahawa tayo yung mga pinaprank. Mga thrill. At sometimes, dahil sa gusto natin yan, at yan na yung lifestyle natin, hindi mourning, weeping, and affliction, ang mga tao, 2 oras na nakatitig dito, tapos, tumatawa mag-isa. Kung katabi mo siya, magtataka, ba't tumawa yun? Lakas-lakas pa. Enjoy na enjoy. No? So, very few yung nakikita mo may luha. May luha na lang. Habang nagbabasa ng Bible, tapos pumapatak yung luha niya sa Bible. Habang nag-e-enjoy sa Panginoon. Yung mga Bible nyo ba, mga luhaan? Yun ang maganda. No? Samahan nyo pa ng sipon. Talagang sobrang iyak ka nun. Kasi hindi lang luha tumulo, pati sipon eh. No? So, pagka laway ang andyan, ibig sabihin, naantok ka. Habang nagbabasa ka ng Bible, tulog ka na pala. Tuk! So, mga kapatid, be afflicted. Mourn. Hindi po masama yun. Na makita tayo na umiiyak. Pakita sa mga anak. Brad, may truck yata. Oh. Pakitingnan mo yung ano mo. Hindi yata makapasok yung truck. Okay. Be afflicted, mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning. Oh. Kung ikaw daw ay enjoy na enjoy sa buhay mo. No? Wag namang nag-enjoy, lagi ka na lang malungkot. Kundi ibig sabihin, mag-isip ka naman ng something serious, hindi puro patawa. Mag-isip ka naman ng something spiritual. Yes. Kasi ang spiritual, no? Nakita niyo ba sa Matthew, Mark, Luke, John? Jesus laughed. Di ba Jesus wept? Meron ba Jesus laughed? Jesus laughed out loud. LOL. Wala, di ba? But he wept. And the ultimate weeping was with almost like drops of blood. Oh, so yun ang magandang gayahin. Turn your laughter into mourning and your joy to heaviness. Kung masyado ka nag-e-enjoy sa buhay, kapatid, minsan, hanapin mo yung experience na merong mabigat sa kalooban mo at marami yan. Ang daming nagdudusa ngayon, kaninang maga lang. Nakakaawa. After 10 years sa Saudi Arabia, itong kaibigan ko na to ay umuwi na. Hindi, mahigit 10 years lang pa yata, 15. No? Tapos, tatrabaho siya pagdating dito. Tatrabaho pa rin siya. Tapos, na-stroke. Nung na-stroke, walang mag-alaga sa kanya, sa pamilya niya. Pagkatapos niya, pinalaki yung mga anak niya. Pinaaral. Ayaw na siyang alagaan at baliwala na siya. Sipin mo yung ganong klaseng sitwasyon. No? Nagtrabaho ka buong buhay mo para itaguyod yung pamilya mo. Tapos nung baldado ka na, walang may gustong tumulong sa'yo. Naghahanap sa akin, Kanilo, baka pwede ako ihanap mo kahit janitor. Kasi baldado na nga siya eh.
Ayaw na siyang alagaan ng pamilya niya. Ang daming depressed. Ang daming nangangailangan ng tulong. Ang daming naghihirap sa buhay. No? At minsan, dito na lang sa ating congregation, mga sikreto lang minsan yung mga problema natin sa buhay. Ayaw natin sabihin kay pastor. Baka ma-preach ni pastor. Alam ko yan. Kaya kayo ayaw mag-share sa akin, magpa-counsel, baka ma-preach ko. Kagaya ngayon, na-preach ko yung naghihingi ng tulong sa akin. Oh, hindi ko naman pinapangalanan eh. Oh, mamaya sasabihin ko, merong isa dito sa inyo ngayon, nandito. Kanina lang sinabi sa akin. Oh, bira naman si pastor, oh, hindi man lang confidential. Okay? So, meron tuloy akong gustong sabihin eh. Pero wag na. Okay? Ganyan po eh. Kailangan natin ang Panginoon. Kung kaya mong diretso sa Panginoon, alam mo yung salita ng Diyos, then okay. Go to Him. You don't need me. We believe in the priesthood of all believers. You can go direct to God. And God will comfort you using the scriptures. Kaya kailangan basahin natin yung buong scriptures. Dahil yan yung i-quote ng Holy Spirit sa'yo. Pag di ka nagbabasa ng scriptures, baka may boses na magsalita dyan na hindi wala sa scriptures. Susundan mo. Delikado yun. So ito po, no? Turn your laughter into mourning and your joy to heaviness. That is the way you draw nigh to God. Gusto mo bang maging malapit sa Diyos? At therefore, ang result, ang Diyos magiging malapit sa iyo? Huwag kang tawa ng tawa. Minsan, umiyak ka naman. Minsan, umiyak ka sa Panginoon ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng totoong heaviness. No? Yung serious tayo. Yung iba sa atin, expert dun sa mga serious bagay, napapagtawanan eh. Seryoso na nga yung kaharap mo, iisipan mo pa ng patawa. No? So, ang baliktad ang sabi ng Bible. No? Yung nakakatawa, gawin mong serious. Hanapin mo ang mga bagay sa tao na akala niya biro-biro lang, gawin mong serious. Gawin mong mabigat. Heaviness to joy to heaviness. Yung nandito, yung mga umattend dito kahapon, nakangiti lahat sila eh. Mamaya nakasimangot na. Mamaya serious na. Kasi nalaman nila na may tunay na kaluluwa na pwedeng mabulid sa impyerno. At nalaman nila na pwede palang yung impyerno ay hindi ka pumunta doon dahil kay Kristo. Serious na. So, kung tayo ay engaged sa mga souls, sa mga kaluluwa ng ating mga kaibigan, kapitbahay, yan ang mangyayari. No? Your joy will be heaviness. When you go to your friends, you want to enjoy. But if you go to your friends with the purpose of sharing Christ, your joy will be heaviness. Yun ang magiging result. And then, you will draw nigh to God, and God will draw nigh to you. Verse 10 says, humble yourselves, another way to draw nigh to God is to humble yourselves in the sight of the Lord. Alam niyo ibig sabihin ng humbling yourself in the sight of the Lord? Don't sound a trumpet. I am humble. Napaka-humble kong tao. You're so proud of your humility. No? Yun ang tawag doon, voluntary humility. That is a sin actually. Yung
pinagmamalaki mo na ikaw ay nagpakumbaba sa Diyos. Ang kinatutuwa ng Panginoon Diyos, ikaw ay napapalapit sa Panginoong Diyos, kung humble ka lang, pero tahimik ka sa humility mo. Nagpapakumbaba ka, marunong kang mag-submit, marunong kang magpailalim sa mga tao, marunong kang hindi ipaglaban ang karapatan mo. Kahit tama ka, hindi mo ipinupursige, hindi mo itinutulpo. Ha? Dahil gusto mo, ang Panginoon ay mapalapit ka sa Panginoon at lumapit siya sa iyo. At alam mo mangyayari, pagka ikaw ay nagsasubmit, nagpapakababa, at hindi mo pinaglalaban ng karapatan mo, ipaglalaban ka ng Panginoon. Ayan o, He shall lift you up. Humble yourselves, and He shall lift you up. The way to win is to appear that you are losing. Para ikaw ay manalo, dahil pag Diyos ang may hawak sa'yo, sigurado panalo ka. Huwag mong ipaglaban. Huwag mong pagdebate. Now, there is a time for debate, for the truth. There is a time when you fight for the truth openly. And that is different. Pero yung personal, yun ang sinasabi natin. No? Meekness means meron kang personal interests, meron kang pwedeng manalo ka at pwedeng sabing may karapatan ka sa isang bagay, pero pinaubaya mo sa Panginoon. Yun yung humble yourselves in the sight of the Lord. Nakikita ng Panginoon yung humility natin. Nakikita ng Panginoon sino yung nagpapakumbaba. No? Kahit hindi mo sabihin, alam ng Panginoon na nagpakumbaba ka. Kahit di mo isulat. No? Kahit hindi mo ipakita sa tao. Kahit di ma-notice ng tao, okay lang yun. Akala nila sila talaga panalo. Pero ang totoo, meron kang mas mataas na argument, mas makapangyarihan na katawan, mas mataas na authority, pero yung mga sinabi sa'yo, pinalagpas mo na lang. For the sake of God's glory and honor. Ang uso ngayon, di ba? Yung kung may katwiran, ipaglaban mo. Ayan. Oh. Now, tinuturo ko rin na yung mga inabuso, halimbawa, labor, abuse, no? Unfair labor practice, o hindi kaya VAUSI, violence against women and children. Tinuturoan ko rin na dalhin sa batas. Pagkatapos, pagdating na nadala mo na sa batas at na-i-record na, na-i-blatter na, makikita niya mali yung ginagawa niya. And that's the time to forgive. That is a proper thing to do. Without vengeance. Because the Bible says, vengeance is mine. Hindi mo ginadala sa batas yung tao dahil gusto mo magigante, dahil napakasama niyang tao, dahil may ginawa siya sa iyong masama. Dahil alam mo na lahat naman tayo masama eh. Given the opportunity, masama ka din ang gagawin mo eh. Gusto mo lang siyang dalhin sa justice system para makita niya, hindi niya na ulitin at hindi na siya pamarisan at hindi na niya gawain pa sa iba. Tumigil na siya sa kanyang kriminalidad. Katapos, pag nakita na niya yung sarili niya na delikado na siya at hihingi ng tawad, supposed to be. Kung hindi pa rin humingi ng tawad, tutuluyan natin. Hanggang makita niya, i-humble siya ng Panginoon. Pero sa puso mo, walang vengeance. Walang evil. Yun ang tama. At yan ang susunod. The way to draw nigh to God
Sabi sa verse 11, speak not evil one of another, brethren. Yung ka-church natin to. Huwag daw natin pagwiwikaan ng masama. Huwag nating i-expose. No? Now, discipline exposes people. That's not the first option. Church discipline is the last. When you want to restore, not to punish. Church discipline is used by the church because it is in Matthew chapter 18. That if he fails to hear the church, if he fails to hear them, tell it to the church. And if he fails to hear the church, consider him as a publican and a heathen man. Sabi ng Bible. Kaya may church discipline. Pero last yun. Ang unang option ay kayong dalawa lang. And then, hindi mo ikukwento sa iba. Alam mo ba ginawa niyan? Nako. Bago pa siya ma-church discipline, pinagsabi mo na, masama na tingin sa kanya ng buong church. Di ba? Ikaw na dapat ma-discipline nun. Pagka nagkalat ka na hindi mo pa inaayos yung proseso. Because you are violating James chapter 4, verse 11. Speak not evil one of another. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. So, sabi na, judge not, that ye may not be judged. Now, iba po yung judge righteous judgment. Ibig sabihin ng, pag may pinupuna ka, Brad, huwag mong ligawan yan kasi may asawa ka na. Halimbawa. Huwag mong i-text siya, huwag kayong maging ka-textmate. Masyado pang sweet yung text mo. Meron ka ng asawa. O may asawa na yan. Or, huwag muna kayong masyadong magde-date kasi hindi pa kayo kasal. No, baka kayo ay matukso. O, huwag kayong gumawa ng illegal sa inyong opisina at sa inyong huwag niyo nakawin yung oras ng opisina niyo. Yung mga ganon, no? Mga paalala, that takes righteous judgment. Hindi mo pwedeng sabihin na porket pinalalahanan ka, right, sabi ng Bible, judge not. Iyabang mo. Ginajudge mo ako? Hindi. Sinasabi sa iyo yung totoo. Pag sinasabi sa iyo yung totoo, no? That is righteous judgment. Ngayon, ang judging na mali is napakasama ng tao na to. Itong kapatid na to, Kristiyano pa naman. Siguro hindi totoong Kristiyano to. Yun, yung mga additional words. Yun yung evil words. No? Nakita mo, may ginawa siyang mali. So, imbis na paalalahanan mo, ang dahil mo pa dinagdag. Andun yung evil. Andun yung prohibition to speak not evil one of another. Pwede mong sabihin yung mali. Ayon sa Bible. Hindi mali ayon sa feelings mo. When you judge righteously, you do it according to the Word of God. Not according to your feelings. Ay, hindi ganyan sa pamilya namin. Naku, ang pamilya namin, mataas ang kalidad. No? Hindi kami basta-basta nagbibigay ng nagpaparating ng tao dito. Yung pagkain namin, talaga pinipili namin. Yung sa inyo, hindi maganda. Ay, hindi malinis. Mga ganon. No? So, yung feelings mo does not have to be the standard for the whole church. The standard for the whole church is the Word of God. So, yun po, mga kapatid. We draw nigh to God by speaking not evil one of another. Mas maganda nga pagka merong
kapatid at siya ay nakikita mo na napupunta sa mali, iisipin mo yung sarili mo muna. Isipin mo yung sarili mo na siguro kung ako'y hindi pa masyadong, kung hindi ako nililid ng Panginoon at yung grace ng Panginoon, siguro magagaya ko pa siya o baka worse pa ako sa kanya. Kaya bibigyan mo siya ng words of compassion, not evil. That is how you draw nigh to God. You learn how to speak in a good way to your brother, to your brethren, without evil intent. Minsan, lifetime po yan na pinag-aaralan. Minsan, it's like an art form. No? Yung marunong ka na, mabilis ka mag-isip na may lalabas na sa bibig mo na masama, biglang mapipigilan mo. Pagkatapos, i-digest mo muna rito, ano kaya maganda sabihin. Tapos, tsaka mo papakawalan. Seasoned with salt na. No? Masarap ng pakinggan. Hindi yung, pasensya ka na, prangka talaga ako eh. Wag kang maging prangka sa church. Kasi usually, ang prangka, hindi magandang pakinggan. Ang sabi dito sa Bible, lahat ng mga salita mo, kailangan merciful, gracious, seasoned with salt. So, kahit na mali pa yung kapatid, you want to be near to God, lagyan mo ng Ajinomoto yung mga salita mo. Yun. Seasoned with salt. And when we draw near to God, He draws near to us. What is the benefit of God is near? When God draws near, blessings come. When God draws near, answered prayers are abundant. When God draws near, there is joy unspeakable and full of glory. Yung masaya ka kahit na nagkakagera na ang Hamas at saka Israel. Kahit na naglilindol, nagbabagyo, nadama yung mga damit mo, nabasa lahat, no? Panibagong patuyo na naman laba at plancha, hindi ka dismayado na kagaya ng unsaved. No? Nawalan ka, merong nagnakaw, merong naaksidente, nadamay ka, hindi ka natigatig na kagaya ng unsaved na walang control yung bibig mo. Gusto mong magwala. You have a spiritual joy from the Lord na hindi mapaliwanag. A peace in your heart that the world never gives. You enjoy your ministry. You enjoy church. Di ba? This is sa mga Kristiyano, should be the most enjoyable place on earth on Sunday. Dito dapat tayo masaya at hindi sa ibang lugar. Pag nasa ibang lugar tayo, absent tayo, hindi dapat tayo masaya. Kung you are led by the Spirit. No? Umabsent ka, hindi natin sinasabi lahat ng absent, backslidden. May mga panahon na talagang absent ka. Pero, hindi ka masaya. At pagka nakabalik ka na sa pag-attend ng church, masaya ka na ulit. Yun yung sinasabi natin, na you are drawing near to God. When you give, you are more joyful when you cheerfully give rather than when you keep all your money. Yun ang led by the Spirit. And that is the symbol that God has drawn near to you. With God comes naturally with joy and fellowship with God. Yan, pagka malapit sa iyo ang Panginoong Diyos, dahil lumapit ka na lagi sa Panginoon, lalapit siya lagi sa iyo,
parang bago ka pa makarating sa langit, nag-e-enjoy ka na ng fellowship sa Panginoon. Yun po ang pakiramdam. And I hope ganyan tayo. I hope yan ang ating daily activity. Meron tayong cleansing, purifying, mourning, humility, and speaking without evil. Let's all stand.